Hello guys, welcome back to my farm, JB. By the way, I'm JB. Pinapakita ko lang ngayon kasi the past few months medyo naging busy ako sa real life, focus sa family din. Ngayon, nag-decide na naman ako magbalik dito sa farm namin. As you can see, yan o. Ito kasi yung palaisdaan kasi namin to eh. Yan, ito. Tapos, next niyan, parang ano yan, pababa yan. Ayan, pababa yan. Bali, nasa 8 yan o 9 na ganito. Puro tilapia yan dyan, tilapia. Ano, kaso napabayaan na. Kaya, ganito nangyari yan. Pero yung pinagkukunan ng tubig niyan, dito, yan o. Dito yan, yung tubig na yan. Yan, fresh water yan para masibol, yung tinatawag nila sibol. Pakikita ko sa inyo yung sibol. Dito yung sibol. Yan. Oh. Unlimited yung tubig na yan. 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 Yan, dito yung sibol. May sibol yan dyan. Makikita mo, agos lang ng agos yung tubig yan. Kaya ginawa namin, pababa yung fish pond dyan before. Oh, dati. Ngayon, nagpalinis ako nung isang araw. Yan, makikita mo, naglinis yan. Oh. Nilinis na namin. Nagpalinis ako dyan. Bali 3 tao yung tinawa ko. Parang stop lang kasi parang pinatuyo namin yung halaman. Yung mga naputol na puno para sunugin na lang. Para mas mabilis linisin yung farm. Yan. Oh, makikita nyo, daming tanim na pinya. Yan, napabayaan na kasi matanda na yung magulang ko eh. Yan. Kaya hindi na rin naasikaso namin to. So siguro wala naman nagka-interest dito sa ano namin, sa farm. Ako lang, sa siyam kaming magkakapatid, sa parang wala naman silang interest mag-farm. Kaya ako gusto ko siya yung improve kasi nahinayang ako sa lupa pag hindi nagagamit. Yung production dito, makikita mo lang, ang daming 100, nasa 100 or more like 75 coconut yan dito nakapalibot dito sa farm na to. Kasi itong farm na to nasa almost hanggang dun yan. Malaki yan eh. Sobrang laki yan. Hindi lang yan 10 hectares, mas malaki pa sa 10 hectares yan. Divided yan sa mga anak niya na each family sa anak niya is makakakuha ng 3 hectares. Kaya itong palaisdaan sa panganay naming kapatid na to. Kasi sa kanya na to binigay. Kaya yung production, coconut, mga pineapple. Halika kayo dito, dito tayo. Mayroon pa ako papakita. Kasi someday, kung sakaling siswertehin, tatayo rin ako ng rito, poultry at saka piggery. Sakaling siswertehin pa. Kasi may land na lang eh. Operation na lang kulang, saka pinakising. Kasi kaya wala rin nagmo-monitor. Kung makikita nyo, mapapansin nyo yung mga puno ng mga bunga ng niyog. Ang daming nagkalat dito, tingnan nyo. Ayan magaling nagkalat. Libre na lang yan, kinukuha lang ng mga tao yun dito kasi wala nang tao rito eh. Kumbaga, inayaan na lang ng papa na kunin nila pero wag nila sirain yung farm. Yan, masukal pa rin siya. Tingnan nyo, masukal pa rin. Madala ko laging itak, guys. Okay? Go, dito tayo. Kasi dito yung
yung pagtataniman ko ng mga ima-market ko ng mga vegetables by next year. Next year na yun. So, inunti-unti ko lang. Kung magtatayo kasi kami ng kubo doon sa taas para kung ano, makikita nyo from the hills. Pag nalinis na yan by next day, makikita mo na yan dito, ma-overview mo siya dito. Makikita mo yung mga tao kasi na nandito. Yan. Sayang kasi yung mga palisdaan dati yan dyan. Okay? Yan, daming coconut to. Kaso lang, yung ko ba't nawalan ng bunga yan. Yan, ang mga pineapple. Puno ng pineapple dati rito. Sagana sila sa pineapple. Hindi lang kasi, ito kasi yung business dito. Hindi naman ginawang business to eh. Talagang family use lang to. Supply lang na sa family. Libangan. Nasira kasi yung kubo namin dyan sa taas. Kaya hindi na rin nagstay yung magulang ko dyan. Nasira nung malakas na bagyo. Yung Undoy ba yun? Yung Undoy yun. Okay. Okay guys, as you can see, pinalinis ko yan. Kasi dyan yung preparation ko sa vegetables ko. Actually, akin na yan eh. Itong part na to. Nung part na to, yan, akin na yan. From dito sa ano, dito. Yung sibol na yan, itong water supply na yan. Sibol yan eh. Papunta yan dun sa sapa. Yan, yung water supply na yan dyan sa may ano, sibol yan dyan. Maagos na yung tubig, tinan mo may tubig oh. Yan. Yan, sibol yan. Yan, sibol yan. Yan, pinalinis ko nung ano yan, nung 3 days ago. So natuyo na. So bala kong silaban yung sindihan ng apoy. So lang wala pa yung busy pa yung mga nagtatabas diyan. Naglinis diyan kaya ayaw kong pakialaman baka masunog yung ibang puno. Yan. From this area, itong puno na to, ng niyog na to, pababa, pag ganun, akin na yan, papunta yan dun. Papuntang falls. Pag nalinis ko na yan, bibisit tayo dun sa falls kasi may falls yan dun eh. From here, 3 hectares pa ganun. Kasi kay ate, 3 hectares pataas yan sa kanya eh. Sa akin dito, from here, 3 hectares pa ganun. Kukunti lang yung mga tanim kasi dito nag-focus si Papa sa ano before. Dito siya nag-focus ng mga fruits niya sa tawag dito? Sa fish pond. Sa more than 10 yung fish pond, o 9 or 10. Yan. Palinis ako dyan eh. So, tataniman ko ng mga ano yan dyan. Ingat ka. Kasi hindi pa nabubulabog yung lugar. Baka may mga ahas dito. Uy, shit. May mga ahas dito. Delikado kasi. Hirap yung disgrasya tayo. Yan. O diba? Yan. May ano dyan, may sapa dyan sa baba. Yan. So hindi pa tapos yung pagpapalinis ko dyan kasi nahirapan yung mga tao pumasok doon sa loob kasi medyo maraming ganitong klaseng halaman. Mga timak na tinatawag na dyan, timak. Yan. Hanggang doon, diretso yan, straight start. Hindi ko na siya silaban kaso baka masunog hanggang doon sa taas. Wala akong kasamang pumatay ng apoy.
So after 3 hectares, sunod doon, hindi ko lang alam kung sa sino sa mga kapatid ko yung bibigyan ni Erpat ng yung 3 hectares ulit kasi siyam kami. So each family kasi 3 hectares. Ah, punta tayo ngayon sa ano? Sa Sapa. Kasi from sa sakop pa yung Sapa, diyan sa baba. Sino? Sapa.